Noong unang panahon, may isang maliit na nayon. Habang naglalakad ang tatlong magsasaka, bigla sila tinawag na isang tao. Halina't umupo kayo. Isang araw ay may darating na isang mahalagang bisita. Bantayan ninyo ang inyong mga ilawan. Kapag ito'y nagdilim, hindi ninyo makikita ang kanyang pagdating. Ano ang gagawin natin dito? Sino kaya ang bisita? Tanong natin, Hala, nawala siya. ano kayang nangyari? Habang lumalakad si Mira papunta sa kanyang bahay, inilapag niya muna ang kanyang ilawan sa kanyang mesa habang nakaupo at nakaramdam ng matinding pagod. Nang biglang tinawag siya ng kanyang kaibigan. Uy Mari, kamusta? Ay, okay lang man. Kamusta na nga pala ang ilawan mo? Iniwan ko lang man doon. Tara, kain na tayo. Naglalakad silang Mira at kanyang kaibigan. Hindi na malaya ni Mira na ang kanyang ilawan ay unti-unti nawawalan ng ilaw. Bahay, inilagay niya muna ang kanyang ilawan sa kanyang mesa. Papalitan ko pa ba ang aking kandila? Saan ko nga ba yun nalagay? Habang hinahanap niya ang kanyang kandila, nakaramdam siya ng matinding pagod mamaya na lang at yun. nakatulog. Habang si Grace naman ay nakauwi na sa kanyang tahanan at inilagay ang kanyang ilawan sa kanyang mesa. Habang binabantayan ito, bigla siyang tinawagan ni Lyra. Tara Grace, kain tayo. Hindi mo na ako sasama. Kailangan ko pang bantayan itong lampara. Iwanan mo na yan. Hindi pwede, may darating na mahalagang bisita. Sige. Nung umalis na si Lyra, pinalitan ni Grace ang kanyang ilawan ng bagong kandila at sinindihan ulit ito. Dumating ang araw ng pagdating ng bisita. Nagtipon-tipon ang tatlong magsasaka sa isang bahay. Napano ilawan niyo? Hindi ko man ito yung nalagaan. Wala ako pakya dito. Ganun ba? Inalagaan ko kasi ng mabuti ang aking lampara. Akin kasi hindi ko na malayan. Napalad ka sapagkat tapat kang nagbantay. Naririnig niyo bang aking naririnig? May naririnig ka pa na hindi namin naririnig? Hala, di ba si Aling Rosa yan? Oo, siya nga.